Ang manipulation ay hindi laging halata. Madalas, ito ay tahimik, dahan-dahan, at nakatago sa mga simpleng salita, kilos, at emosyon. Hindi ito palaging masama ang itsura. Minsan, ito ay mukhang concern, lambing, o tulong. Pero sa likod nito, may kontrol na unti-unting inaagaw ang desisyon at tiwala mo sa sarili. Sa video na ito, tatalakayin natin ang psychology of manipulation. Kung paano ito gumagana sa isip ng tao, bakit ito epektibo, at paano ito nangyayari sa relasyon, trabaho, at araw-araw na usapan. Hindi ito para turuan kang manloko, kundi para hindi ka maging biktima. Kapag naiintindihan mo ang psychology sa likod ng manipulation, mas nagiging malinaw kung bakit may mga taong kayang baliktarin ang sitwasyon, iparamdam na ikaw ang may kasalanan, at kontrolin ang emosyon mo nang hindi ka namamalayan. Awareness ang unang depensa. Number 1. Manipulation starts with emotional leverage. Yung pitasan ugating manipulation ay emosyon, hindi logic. Hindi ka kinokontrol dahil mahina ka mag-isip, kinokontrol ka dahil tinamaan ng takot, guilt, awa o pagnanais mong mahalin. Kapag nakuha ng isang tao ang emosyon mo, kusang sumusunod ang desisyon mo. Karaniwang ginagawa ito sa pamamagitan ng mga linya tulad ng, "Ginawa ko naman lahat para sa'yo. Kung mahal mo ako, maiintindihan mo. Wala ka bang pakialam sa nararamdaman ko?" Sa psychology, tinatawag itong emotional leverage. Ginagamit ang emosyon bilang pang-ipit para mapilitan kang pumayag, manahimik, o sumunod. Hindi nila direktang hinihingi ang gusto nila. Ipinaparamdam nilang masama kang tao kapag hindi ka pumayag. Mahalagang maintindihan ito dahil kapag na-detect mo na emosyon na ang ginagamit laban sa'yo, doon mo marirealize na hindi na patas ang usapan. Tandaan, ang tunay na komunikasyon ay may choice. Ang manipulation ay may pressure. Kapag may pressure, huminto ka at mag-isip. Awareness ang unang hakbang para hindi ka makontrol. Number 2. Gradual boundary pushing. Hindi nagsisimula ang manipulation sa malalaking utos o abuso. Nagsisimula ito sa maliit na paglabag sa boundaries, mga simpleng pabor, konting compromise, kaunting pagbaliwala sa nararamdaman mo. Dahil maliit lang, madalas mo itong pinapalampas. Sa psychology, tinatawag ito na foot in the door technique. Kapag pumayag ka sa maliit, mas mataas ang tsansang pumayag ka sa mas malaki sa susunod. Unti-unti, nga okay lang ay nagiging normal, at ang normal ay nagiging obligasyon. Halimbawa, una, pwede bang ikaw muna mag-adjust ngayon? Sunod, ikaw na lang lagi, mas sanay ka naman. Hanggang sa, responsibilidad mo na yan. Hindi mo na malayan, nausog na ang hangganan mo. Sa manipulasyon, hindi ka nila tinutulak. Pinapatras ka nila ng dahan-dahan. Kapag napansin mong palaging ikaw ang nag-a-adjust at hindi na nirerespeto ang hindi malinaw na senyales iyon, tandaan, ang taong may respeto sa'yo, rerespetuhin ang boundaries mo, hindi ito dahan-dahang binubura. Number 3. Gaslighting. Making you doubt your reality. Isa sa pinakamapanganib na anyo ng manipulation ay ang gaslighting. Dito, hindi lang desisyon mo ang kinokontrol, pati ang paniniwala mo sa sarili mong alaala, emotion, at perception. Unti-unti, pinagdududahan mo kung tama ba ang nakita, naramdaman, o naalala mo. Karaniwang linya ng gaslighter ang, "Hindi ko naman sinabi yan. Sobra ka lang mag-isip. Imagination mo lang yan." Sa paulit-ulit na ganitong mensahe, nagsisimula kang magtanong sa sarili, "Baka nga mali ako." At kapag dumating ka sa puntong iyon, hawak na nila ang direksyon ng katotohanan. Hindi dahil tama sila, kundi dahil nawalan ka ng tiwala sa sarili mo. Sa psychology, ang gaslighting ay epektibo dahil sinisira nito ang internal compass ng biktima. Kapag wala ka ng tiwala sa sarili mong judgment, mas umaasa ka sa kanila. Kaya mahalagang tandaan, ang consistent na pagbaliwala sa nararamdaman at alaala mo ay hindi simpleng misunderstanding. Ito ay manipulation. Number 4. Playing the victim to gain control. Isa pang karaniwang anyo ng manipulation ay ang pagpapanggap na biktima. Sa halip na akuin ang responsibilidad, ang manipulator ay naglalagay ng sarili nila sa posisyon ng kawawa para ikaw ang makaramdam ng guilt, awa at obligasyon. Madalas mo itong maririnig sa mga linyang tulad ng, "Lagi na lang ako ang mali. Ganito na lang ba ako sa'yo? Wala naman akong kwenta, di ba?" Sa psychology, ito ay tinatawag na victim playing. Hindi ito tunay na kahinaan. Ito ay taktika. Kapag ikaw ay naawa, humihina ang boundaries mo. Basta pag-usapan ang issue, napupunta ang focus sa emosyon nila at ang problema ay hindi na nasosolusyonan. Unti-unti natututo kang manahimik, mag-sorry kahit hindi mo kasalanan, at iwasan ang conflict.
dahil ayaw mong masaktan sila. Pero tandaan, ang taong laging ginagawang sandata, ang pagiging biktima ay hindi naghahanap ng solusyon kundi ng kontrol. Number 5. Withholding affection and approval. Isa sa pinakatahimik pero malakas na anyo ng manipulation ay ang pagkait ng atensyon, lambing o approval. Hindi sila sumisigaw, hindi sila nagagalit. Bigla na lang silang lumalayo, nananahimik, o nagiging malamig kapag hindi mo ginawa ang gusto nila. Sa psychology, ito ay tinatawag na withdrawal manipulation. Ang utak ng tao ay sensitibo sa rejection. Kaya kapag bigla kang nawalan ng connection, kusang lalabas ang tanong, ano ang mali sa akin? Doon ka na magsisimulang mag-adjust, humingi ng tawad, o sumunod, kahit hindi malinaw ang dahilan. Halimbawa, kapag sumang-ayon ka, okay sila. Kapag tumanggi ka, biglang cold, distant, or silent treatment. Unti-unti natututo kang i-associate ang pagsunod sa pagmamahal at ang pagtanggi sa pagkawala ng koneksyon. Ito ang delikado, dahil ang desisyon mo ay hindi nagaling sa sarili mong kagustuhan, kundi sa takot mawalan. Tandaan, ang tunay na pagmamahal at respeto ay hindi conditional. Kapag ang affection ay ginagamit bilang gantimpala o parusa, malinaw na iyon ay manipulation, hindi connection. Number 6. Creating urgency to shut down thinking. Isa pang epektibong manipulation tactic ay ang paglikha ng artificial urgency. Kapag minamadali ka, mas kaunti ang oras mo para mag-isip, magtanong o mag-set ng boundaries. Ang goal nila, kumilos ka base sa pressure, hindi sa clarity. Karaniwang maririnig mo ito sa mga linyang tulad ng, ngayon lang to, wala nang bukas. Kung hindi mo gagawin ngayon, tapos na. Last chance mo na to. Sa psychology, ang urgency ay direktang tumatarget sa fear of loss. Kapag natakot kang may mawala, bumabagal ang logical thinking at bumibilis ang emotional reaction. Dito nagiging madali ang manipulation dahil ang utak mo ay naka-survival mode. Hindi lahat ng urgent ay totoo. Ang maraming desisyon na pinipilit agad ay kadalasang hindi pabor sa'yo. Tanda nito, ang taong may magandang intensyon ay nagbibigay ng oras para mag-isip. Ang manipulator ay nagmamadali dahil ayaw nilang makapag-isip ka. Number 7. Twisting responsibility, blame shifting. Isa sa pinaka-classic na manipulation tactics ay ang paglipat ng sisi. Kahit malinaw na sila ang may pagkukulang, nagagawa nilang baligtarin ang sitwasyon hanggang sa ikaw ang magmukhang may kasalanan. Sa dulo, ikaw pa ang humihingi ng tawad, kahit ikaw ang nasaktan. Karaniwang linya nila, kung hindi ka kasi ganyan, hindi sana nangyari to. Kasalanan mo to dahil nag-react ka. Ginawa ko lang yan dahil sa'yo. Sa psychology, tinatawag itong blame shifting. Ang layunin nito ay alisin ang accountability sa kanila at ilipat ang bigat ng emosyon sa'yo. Kapag paulit-ulit itong nangyari, nagsisimula kang mag-ingat sa bawat kilos mo. Hindi dahil mali ka, kundi dahil ayaw mo nang mapagbintangan. Ang delikado rito, unti-unti mong dinadala ang responsibilidad ng isang problemang hindi naman sa'yo. Tandaan, ang taong mature ay inaako. Ang pagkakamali, ang manipulator, ay naghahanap ng taong sisisihin. Kapag palaging ikaw ang may kasalanan sa lahat ng sitwasyon, malinaw na iyon ay manipulation, hindi miscommunication. Number 8. Information control and selective truth. Isa pang tahimik pero makapangyarihang anyo ng manipulation ay ang kontrol sa impormasyon. Hindi sila laging nagsisinungaling, pinipili lang nila kung alin ang sasabihin at alin ang itatago. Dahil kulang ang impormasyon mo, mali o kulang din ang nagiging desisyon mo. Sa psychology, ito ay tinatawag na information asymmetry. Kapag mas marami silang alam kaysa sayo, mas may kontrol sila sa direksyon ng usapan at sa magiging resulta. Madalas itong nangyayari sa relasyon, trabaho, at kahit sa pamilya. Halimbawa, may alam sila pero huli mo na lang nalaman. May desisyon na pala, saka ka lang kinonsulta. Iba ang sinasabi sa'yo, iba sa ibang tao. Ang masama rito, kapag nahuli mo sila, sasabihin nila, hindi ko naman sinadya, hindi naman importante yon. Pero tandaan, ang pagtatago ng impormasyon ay isang desisyon. Kapag may taong palaging nagkokontrol ng nalalaman mo, hindi ito simpleng oversight. Ito ay paraan para malimit ang choices mo. Ang transparency ay tanda ng respeto. Ang selective truth ay tanda ng manipulation. Number 9. Love bombing. Overwhelming you to gain control. Ang manipulation ay hindi laging malamig at mapanakit. Minsan, ito ay sobrang init, sobrang lambing, at sobrang bilis. Ito ang tinatawag na love bombing.
Kapag binabaha ka ng atensyon, papuri, at pangako para mabilis kang ma-attach at mawala ng emotional balance. Karaniwang nangyayari ito sa simula ng relasyon o bago ka hingan ng pabor. Bigla kang tinatawag na special. Ikaw lang o hindi kita kayang mawala. Sa una, nakakagaan ng pakiramdam. Pero sa psychology, ang sobrang stimulation ay nakaka-cloud ng judgment. Kapag emotionally high ka, bumababa ang critical thinking mo. Doon napapasok ang control kapag nagtanong ka o umatras. Bigla ring mawawala ang lambing. Mapapansin mo ang pattern. Love kapag sumusunod ka, lamig kapag hindi. Tandaan ito, ang healthy connection ay consistent at kalmado. Ang manipulation ay intense, mabilis at conditional. Kapag masyadong maganda para maging totoo, mag-pause at magmasid. Number 10. Creating dependency to keep you hooked. Isa sa pinaka-subtle at long-term tactics ng manipulation ay ang paglikha ng dependency. Dito, pinaparamdam sa iyo na hindi mo kaya ang isang bagay nang wala sila, emosyonal, mental o practical. Unti-unti nagiging hindi ka confident sa sarili mo at laging umaasa sa kanila para sa desisyon o suporta. Halimbawa, lagi silang nag-o-offer ng solusyon kahit kaya mo naman, pinaparamdam na ikaw ay hindi sapat o hindi marunong. Ginagawa kang dependent sa approval, desisyon o resources nila. Sa psychology, ito ay control through reliance. Kapag laging nakadepende ang biktima, nagiging predictable ang kilos nila at mas madali silang manipulahin. Unti-unti, nawawala ang autonomy mo at nagiging tool ka sa plano o agenda ng manipulator. Tandaan, ang tunay na relasyon o pakikipag-ugnayan ay dapat nagpapalakas sa iyo, hindi nagpapahina ng tiwala sa sarili mo. Kapag may pattern ng dependency at control, malinaw na manipulation ang nangyayari. Awareness at boundaries ang unang depensa. Sa pagtatapos ng video na ito, tandaan mo, ang manipulation ay hindi palaging halata at hindi laging marahas. Ito ay madalas tahimik, dahan-dahan at nakatago sa emosyon, salita at kilos. Ang pinaka-importanting sandata mo laban dito ay awareness at self-respect. Kapag naintindihan mo ang mga tactics tulad ng emotional leverage, gaslighting, love bombing, at dependency creation, mas madali mong makikilala ang manipulator bago ka tuluyang maapektuhan. Hindi mo kailangan labanan sila sa parehong paraan. Ang kaalaman lang ay sapat na para hindi ka maipit. Sa bawat relasyon, trabaho o usapan, tandaan, ang respeto at transparency ang basehan ng malusog na koneksyon. Ang taong palaging ginagamit ang emosyon mo o pinipilit kang umasa sa kanila ay hindi nagmamahal o nire-respeto. Sa'yo, nagmo-manipulate lang sila. Practicein ang boundaries, critical thinking at emotional awareness. Kapag alam mo kung paano kumilos at kung kailan magpapaalam, hindi ka magiging biktima ng tactics na ito. Sa huli, ang pinakamalakas na depensa ay kakayahan mong kilalanin, tanggihan at lumayo sa manipulative na sitwasyon. Ang manipulation ay maaaring lihim at subtil, pero ang pagkaalam at self-confidence ay mas malakas pa rito. Manatiling alerto, protektahan ang sarili, at gamitin ang kaalaman na ito para maging malaya, maalam, at empowered sa lahat ng relasyon at interaksyon mo. For more video, please subscribe to my channel Psychology Trap Breaker. Huwag kalimutan na mag-like and share. At maraming salamat sa mga masugid kong manunood at sa mga solid kong subscribers.